Sa laki ng mga projects, mga kababayan na to, siguradong more than 50 million ito, plunder. Kaya malamang si Cayetano ang susunod po kay Marcoleta. Maubos talaga ito mga DDS, senators. Sasabihin nila, politika. Anong politika dyan? Mga kababayan na may ebidensya. Pag nasasangkot kayo sa mga ganitong kontrobersy, outright tinatawag ninyong politika at nasa likod na naman si Bongbong Marcos na amo ni Ping Lacson. Yan ang akusasyon mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano nga niya Mr. Maravillas ngayon yung mga mainit na balita mo dyan? Lalo nito mga kababayan na mauulol si Alan Peter Cayetano. Makita niya Mr. Maravillas, baka matuloy yan ang mabaliw. May post na naman po si Ping Lacson, mga kababayan, na malamang lalong magpaulol kaya lalong magpaulol mga kababayan kay Alan Peter Cayetano. Ayan ang post mga kababayan, may kasama pang picture. Sana niya yan Mr. Maravillas. Ito yung sinasabi mga kababayan ni Ping Lacson na you have crossed the line. Hindi na siya tatantanan ngayon ni Ping Lacson. At malamang mag-reunion sila ni na Jinggoy Estrada at na Marcoleta. Malamang yon ang abutin mga kababayan ni Ping Lacson. Ni Ping Lacson. Abutin niya kay Ping Lacson mga kababayan nitong si Alan Peter Cayetano. Ikaw kasi yung nagsimula nito. Sabi nga mga kababayan, ano bang yon? Sino ba yung pelikula? Umpisahan mo, tatapusin ko. Si Gis Lapid. Ayan o. Taguig Ghost Infra Projects. Update number 4. 2 different projects, 2 distinct appropriations, 2 different technical descriptions and locations, 2 different contractors but sharing the same photo for billing purposes. Status, boss billed and collected. Tapos booking, mga kababayan. May resibo. May resibo na mga kababayan na nahawakan si Ping Lacson. Parehas na mga kababayan na singil. Na koleksyon na mga kababayan. The same photo yung ginamit. Isa lang na litrato yung ginamit para sa koleksyon, paniningil at koleksyon. Pangalawa, 1 slope protection project, 1 location, 1 technical description, 2 separate budget appropriations. Status, boss billed in collected. Isang project, dinubli yung budget, na koleksyon na rin. Tingin ninyo, susunod na si Alan Peter Cayetano mga kababayan kay Marcoleta at kay Jinggoy Estrada. Magre-reunion mga kababayan. Kaya pala nagsalita si Lino Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. At malamang si Lino Cayetano yung nagtimbre. Siguro, mga kababayan, nairita ng masyado sa kakadaldal ni Alan Peter Cayetano na nagmamalinis sa kanyang daily live streaming at live selling sa Facebook na may may kasamang mga bersikulo para mga kababayan magmukhang upright siya. Morally upright. Yan mismo mga kababayan, napakalinaw ng post ngayon ni Senator Ping Lacson. Inumpisa niya kaya tatapusin mga kababayan ang laban na to ni Ping Lacson.
Nagkamali mga kababayan si Alan Peter Cayetano ng pinatulan. Talagang sabi nga dito sa amin, sinisignos. Sinisignos mga kababayan. Parang si Marcoleta na hindi man tinatanong kung tumanggap siya ng 75 million, nagkwento. O, di ba? Mga kababayan, ito naman po, hindi man siya inaaway, si Alan Peter Cayetano, hindi man siya inaaway ni Ping Lacson, ayaw niyang tantangan si Ping Lacson. O, ito na ngayon, sabi ni Ping Lacson, you have crossed the line. Yan ang sabi ni sabi ni Ping Lacson. Sinira mo niya yung aking reputasyon, ang aking integrity. My first and last line of defense. And I will fight with all my might to defend it. Sabi po ni Ping Lacson. At sabi niya, I am still counting informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place, Payatas, Quezon City Jail. Right, ito na ngayon mga that declaration mga kababayan, yung statement niya, sinabi yan ni Ping Lacson noong July 18. Ano na ngayon? July 26 pa lang mga kababayan. Ito na ang post ni Ping Lacson. May kasama ng resibo na may photo pa, may picture ng ghost project sa Taguig. Yan kasi mga kababayan, yung old saying po na no talk, no mistake. More talks, more mistakes. Kaya magandang dumaldal lang ng dumaldal mga kababayan si Alan Peter Cayetano. Dumaldal ka pa. At kasama yung kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Ngayon sa kakadaldal din ni Pia Cayetano, yung kanyang kapatid po, may mga nag-iisip na din na ipadisbar. Itong post ngayon ni Professor Antonio Contreras, Pia Cayetano should be censored by the Senate and disbarred. Di ba? Mamaya balikan natin yan. Dito muna tayo kay Alan Peter Cayetano. Ito na yung report mga kababayan ng GMA News. Lacson bears evidence of alleged double billing collection in Taguig infra projects. In a statement, Lacson said, one case involved two supposedly different projects that shared the same photo for billing purposes. Meanwhile, another case involved a single slope protection project that received two separate budget appropriations. The two different projects, two distinct appropriations, two different technical descriptions and allocations, two different contractors but sharing the same photo for billing purposes. Status, both billed and collected, sabi po ni Lacson sa kanyang ex-post. Lacson linked the findings to Senator Alan Peter Cayetano, who refuted claims of ghost infrastructure projects in Taguig City and called for an investigation in other cities in Metro Manila. Incidentally, Cayetano's wife, Lani, is the current mayor of Taguig. Ang asawa po ni Alan Peter Cayetano, Bicolana, Albayana, taga rito sa amin, taga Tiwi. Yan ang mayor ngayon sa Taguig City. Asawa ni Alan Peter Cayetano, Albayana. Kaya maski mag-Bicol ako dito, mag-Albayano, magsalita ng taga-Albay, maintindihan kayo ni Lani Cayetano. Kasi kababayan ko po, taga-digdi mismo sa Albay. Ngayon, sabi dito, Lacson further said that those who know they are innocent should not fear defending their integrity and should confront their accusers on equal terms. Lacson, a former chairperson of the Blue Ribbon Committee, had also accused Cayetano
of securing budget insertions amounting to 6.79 billion pesos. Several projects in Taguig were also allegedly left unfinished, sabi po ni Lacson. Hindi tinapos po. In a later statement, Lacson said he was gathering enough witnesses and evidence that could show Cayetano's involvement in alleged corruption. Sa laki ng mga projects, mga kababayan na to, siguradong more than 50 million ito, plunder. Kaya malamang si Cayetano ang susunod po kay Marcoleta. Maubos talaga ito mga DDS, senators. Sasabihin nila, politika. Anong politika dyan? Mga kababayan na may ebidensya. Pag nasasangkot kayo sa mga ganitong kontrobersy, outright tinatawag ninyong politika at nasa likod na naman si Bongbong Marcos na amo ni Ping Lacson. Yan ang akusasyon, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. Amo daw. Walang amo si Ping Lacson, never siya. Mula na maging senador, may amo siya noon nung PNP Director General. Afterwards na maging senador, walang amo si Ping Lacson, independent siya mag-isip. Ang amo niya siyempre tayo na mga Filipino. Tama? Kasi tayo yung nagpapasweldo sa lahat ng senador. Pati kay Alan Peter Cayetano, ang amo niya yung publiko. Ganon yan, mga kababayan. Pero politiko, hindi. Walang ganon na pag-ugali and thinking ito pong si Ping Lacson. In fact, siya yung pinakang credible na senador pagdating sa pera, sa issue ng pork barrel, kasi hindi siya never siyang tumanggap, mga kababayan, ng pork barrel nang siya po, mga kababayan, ay tumakbo bilang senador. Nire-reject niya yan. Hindi siya kumukobra, mga kababayan. Ayaw niya yan, gumamit na pork barrel. Balikan natin yung kapatid, si Pia Cayetano, na tulad ni Alan Peter Cayetano, nakisali sa kakadaldal na pag pinakinggan mo, parte na siya ng defense team ni Sara Duterte. At nagpakalat pa ng spliced video, propaganda, attacking the prosecution. Ito yung komentary po, post ni Professor Antonio Contreras. Ayan sabi ni Professor Contreras, ngayon pa lang itong post niya, 4 hours ago. Hindi simpleng editing ang ginawa ni Senator Pia Cayetano. Nag-post siya ng splice video ng palitan ni Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Chel Diokno na inalisan ng malagang context, kaya pinalabas na hindi nasagot ni Diokno ang tanong. Dati yung tawag natin dito sa mga Duterte senators, mga kababayan, Chinador, kasi mas inclined sa China, sa interest ng China. Ngayon, itong si Pia Cayetano, ang tawag na natin ngayon, Sine-troll. Nag-trolling na rin po. Naging troll na. Chinator na Sinatroll. Dalawa na yung ganyang titulo ngayon. Kapag pinotol ang video para baluktutin at ang kaulugan at iligaw ang publiko, disinformation yon. Trolling na po ginawa. Mas mabigat ito dahil hindi ordinaryong troll si Pia. Lawyer siya na mahilig ipangalandakan ang pagiging lawyer niya. Higit sa lahat, senator judge siya na nanunumpang magbigay ng impartial justice. Pero ginamit niya ang kanyang platform para pagtawanan at siraan ang prosecutor na humaharap sa korte kung saan siya mismo ang judge. Sabi ni Professor Antonio Contreras, malinaw ang Section 38 ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Bawal sa lawyer ang knowingly or maliciously disseminating false or unverified statements at ang anumang act of disinformation. Hindi kayang idisbar ng Senado si Pia. Supreme Court lamang ang may kapangyarihang gawin iyon. Pero dapat siyang isensure ng Senado at i-refer sa Ethics Committee. Dapat ding magsampa ng kaukulang administrative complaint laban sa kanya. Kapag napatunayang knowingly or maliciously niyang ginamit ang splice video
para linlangin ang publiko, she should be disbarred. For someone who keeps flaunting her being a lawyer, losing that privilege could be fatal to her ego, pero sariling gawa niya yon. A senator judge who spreads disinformation has no moral authority to judge the fitness of anyone else for public office. Correct. Kaya nga po itong mga DDS senators, itong magkapatid na na Cayetano plus si Amy Marcos, pati si Robin Padilla, mga kababayan, nakikita natin actively sa kanilang mga manifestations. Puro pagdepensa kay Sara Duterte ginagawa. Dapat na po isulong natin ang pag-inhibit. Dapat na silang mag-inhibit, mga kababayan. Somebody should file a petition against these people, this senator judge, na dapat mag-inhibit sila kasi hindi na sila nagiging impartial. Hindi sila neutral, mga kababayan. Naging parte na sila actively ng defense team. Kaya iya ang kanilang ginagawa, mga kababayan. At sang-ayon tayo dito sa sinabi ni Professor Contreras na dapat ito i-disbar. At kung hindi, yung Senado, essential ito sa pagiging senetrol. Nag-trolling na rin po, mga kababayan, si Pia Cayetano. Sinisiraan niya yung prosecution. Si Chel Diokno, in-splice yung video, mga kababayan, para palabasin na hindi po nasagot ni Chel Diokno yung tanong. Yun ang ginawa ni Pia Cayetano. Tama po. Ayan man lang yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.